na daan ng Administrasyong Aquino, tila hindi pa nakikita ng ilan kung pagbabasehan ng pinakahuling survey ng SWS o Social Weather Stations. Base kasi sa survey, dumami ang mga Pilipinong naniniwalang may korupsyon pa rin sa public sector o gobyerno. Pero giit ng Malacanang, dapat ding bigyang pansin ang positibong pagtingin sa atin ng international community, lalo na sa larangan ng business. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kahapon ang istorya natin yung SWS survey kung saan nakikita na mas maraming Pilipino nagsasabing mahirap ngayon. At ngayon, isa pa ulit survey nagsasabi naman na may korupsyon pa rin sa public sector. Nasaan na nga ba ang daang matuwid? Ngayon pat kalahati na ang termino nitong siya Pangulong Aquino. Kung walang korap, walang mahirap. Yan ang pangakong binitawan ng Administrasyong Aquino mag-aapat na taon na ang nakakalipas. Sana nga ba tayo ngayon? Nasa kalagitnaan ng Aquino administration, baka pwede nang itanong, matuwid nga ba ang daang tinatahak natin? Nung isang araw, sabi ng SWS survey, 55% ng mga sinurvey ang nagsabing mahirap sila. Ngayon naman, may mga nagsasabing korap pa rin ang gobyerno. Sa Social Weather Station Survey of Enterprises and Corruption para sa taong 2013, lumabas na 56% ng mga sinurvey na aabot sa 1,000 mga pinuno ng mga kumpanya ang nagsabing marami raw ang korupsyon sa public sector. Mas mataas sa 43% lamang noong 2012. 42% ang nagsabi ring nanunuhol sila para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Pero ang mga nangihingi raw ng suhol sa mga negosyante, mas kukonti. 44% na lamang mula sa 50% noong 2012. Kung titingnan naman ang mga sangay ng pamahalaan at sinseridad sa paglaban sa korupsyon, excellent ang grado ng presidente. Good naman ang Korte Suprema, pero ang legislatura, bumaba ang rating. Ang Senado mula 36 noong 2012, bumulusok ito sa -8. Ang Kamara mula -8, bumaba pa ng -28. Ginawa ang survey noong July hanggang November noong isang taon, kasagsagan ng issue sa pork barrel scam. Para sa grupong Movement for Good Governance o MGG, refleksyon ng survey na maaaring sablay ang kampanyang matuwid na daan ng Aquino administration. Sabi niya, kung walang corrupt, walang mahirap, ang dami-dami pang mahirap. So, ibig sabihin, lip service lang yung fight sa corruption, 'di ba? So, hindi kasi nagta-translate sa improved delivery of goods and services. Kung titingnan muli ang survey ng SWS, bumaba nga ang bilang na nagsasabing alam nila mga programa kontra korupsyon ng gobyerno, pati na ang mga naniniwalang epektibo ang mga ito. Kumonti rin ang bilang ng mga nagsasabing pinaparusahan ang mga korap sa gobyerno. Dahil wala nang napepreso, parang sabi ng mga tao, puro press release lang yan kasi wala namang napaparusahan. Yung campaign sa corruption, hindi nafe-feel ng mga tao kasi puwera sila di ba? Hindi kasama yung local governments, hindi kasama yung mga CSOs. Kung meron mang kasama, yun lamang kanilang mga kapanalig. Sabi ng palasyo sa kabila ng survey, nagbubunga naman daw ang paglaban nila sa korupsyon. Binanggit ko ang lahat ng pagsisikap ng pamahalaan upang patibayin ang infrastruktura ng pamahalaan na magtitiyak na magkaroon tayo ng mabuting pamamahala. Katulad nung sa transparency, katulad nung doing business, no? Para po naman magkaroon tayo ng kompletong perspective on this issue. Pero kalimutan na natin ang mga numero at mga rating. Sabi ng Dr. Guevara, hindi na nga kailangan tanungin ng mga ehektibo ng mga kumpanya dahil kahit ordinaryong tao, malalaman ito. Ang resulta ng corruption, 'di ba, sabi makakasave tayo ng billions of pesos kasi 50% yung winawalang ya. So kung successful sila at yung 50% ay nasa-save na ng gobyerno, dapat pumasok na yun sa sistema at umunlad na yung ating buhay. Meron na tayong gamot, marami ng doktor sa baryo, sa publikong ospital, hindi ka na pumipila.
Jessica, ayon ba doon sa Movement for Good Governance, no, isa doon sa mga importanteng sangkap sa paglaban ng korupsyon ay yung sistema ng redress. Ibig sabihin, saan ba at paano magrereklamo yung isang tao na nakasaksi ng korupsyon nang hindi siya mababalikan ng kanyang irereklamo? Jessica? Clarification lang, Joseph. Sino ang respondents nitong survey na ito ng SWS? Mga negosyante mismo? Correct, Jessica. It's a annual survey ng SWS. No? Tinatanong nila yung mga executive. This is nearly 1,000. At yan ay mga galing sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Sa Metro Manila, sa Cagayan, meron din sa iba't ibang lugar. At tinatanong nila yun sa experience nila doon sa kung meron bang nanunuhol or kung kahit sila ay nanunuhol. So this is a climate survey ng mga negosyante, mga local na mga negosyante sa ating bansa, Jessica. Okay, it's remarkable to note, no, na dun sa question kung mukhang direct experience nila yung tinanong, no, kung nanunuhol, sabi nila nanunuhol pa rin sila para magpa-approve ng mga kontrata. Hindi ito sabi-sabi lang, mukhang tama ba based on the direct experiences ng mga negosyanteng sinurvey? Correct, Jessica. Ito ay yung kanilang nararanasan talaga, yung cost of doing business in the Philippines. No? Kung halimbawa kailangan nila ng permit galing sa local government, ano yung na-experience nila? Kailangan ba nilang magbayad? Kailangan ba nilang mag-under the table? So these are actual experiences ng ating mga negosyante sa ating bansa, Jessica. Okay, aside from yung results ng survey, binanggit ba kung anong implications nito? Well, nag-outline lang, no, ng mga results doon sa survey ng SWS, but ang implication ng gagaling doon sa MGG na parang if 3 years into the Aquino administration, mukhang meron pang kailangan gawin, marami pa na kailangan gawin yung Aquino administration, not just in communicating, no, yung mga efforts nila to combat corruption, but yung maiparamdama, ibaba ito sa ating taong bayan. Well, at least may good points naman. Mataas ang kumpiyansa sa executive branch, sa Pangulo mismo, na dun sa kampanya laban corruption. Positive 80 ang sa presidente, no? 30 ang sa Supreme Court. Yun nga lang, negative dun sa parehong legislative branches natin. Negative 8 sa Senado, negative 28 ang House of Representatives. Correct. Napag-usapan namin yan ni Dr. Guevara, no? Bakit parang iba-iba yung perception ng ating mga kababayan? Kasi dulot yan ng personality-based politics natin. Hindi natin nakikita yung ating government bilang isang buo na sistema, no, na magkakaugnay dyan ng executive, ng legislative, at saka yung judiciary. Tinitingnan natin sila ng parte-parte. Ngayon, kung ganun yung pagtingin mo na compartmentalize, parang magiging iba-iba rin yung magiging standards mo sa pagsukat ng gobyerno. So dapat ang pagtingin sa government is that it's one institution at dapat yung isang kumpas ay damay lahat, Jessica. Pero on the other hand naman, it's good to look at it that way para matumbok din yung problema, di ba? Well, mukhang may problema sa legislative branch talaga. Correct. At well, tama yun, no, na areas of improvement. At remember, yung survey ay nangyari yan kasagsagan talaga noong pork barrel scam, noong isang taon. No? So makikita natin talaga yung epekto noong ganong mga pangyayari doon naman sa pagtingin ng ating mga kababayan sa ating mga mambabatas. So kung halimbawang kung ano mang mangyari doon sa mga pork barrel cases, that will also reflect not just on the legislature but I guess doon sa judiciary natin and of course sa executive, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.